Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bible on Matthew 25 verse 21. Praise the Lord. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Okay. Kailan ito nasabi ng ating Panginoong Hesukristo? This is about the parable of the talents. Merong parable na sabi ng ating Panginoong Hesukristo, the kingdom of God is like this, that there is Lord na nagbigay ng 5 talents sa kanyang manggagawa. Sa isa naman 2 talents, sa isa naman 1 talent. Sa mahabang panahon, biglang dumating ang kanilang Panginoon. At ang bawat isa ay nag-present sa mga ipinagkaloob na talento sa kanila. Yung 5 talents gained more 5 talents. Yung 2 talents gained more 2 talents. Yung 1 talent, inilibing niya. Pagkatapos, pagdating ng kanyang Lord, walang gain. Sinauli niya na walang tubo o walang ganansya. Doon sa 5 talents and 2 talents, sabi niya, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Doon naman sa 1 talent, pinagalitan siya ng Panginoon. At kinuha sa kanya yung talent at ibinigay doon sa nagkaroon ng gain. So sa buhay natin, isa itong ihimplo na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kung ating gagayahin ang ginawa ng taong ito na nag-gain ng 5 talents tsaka yung 2 talents, ay marinig din natin sa ating Panginoong Diyos the same. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Thou hast nag-entrust ako sa iyo ng few things at napagkatiwalaan ka, I will entrust you many things. Kaya, ano palang nagawa ng taong ito? Tayo, na ipinagkalooban ng Diyos ng talento, meaning to say, that is privilege to invest, para mag-invest tayo, or magnegosyo tayo, or patubuin natin. So, anong gawin mo? Hindi ito negosyo sa material, hindi ito investment sa material. Ang ibig sabihin nito, sino pala ang dagdagan at pagpalain ng Diyos? Pag siya ay ginamit niya yung talento na ibinigay ng Diyos sa kanya para sa kapakanan ng Diyos. Of course, ang Diyos din ang magdagdag. Napagkatiwalaan ka sa bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, binigay mo sa kaluwalhatian sa Panginoon, dagdagan ng Diyos. You will gain more. Matapos ang buhay mo sa sanglibutang ito, doon na, ipapagkatiwala na ng Diyos yung mas higit pang bagay at makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya sa buhay natin, isama na natin sa plano sa buhay natin na tayo naglilingkod kay Lord Jesus. Isama na natin sa plano sa buhay natin paano tayo gagawa para sa gawain ng Diyos. Huwag nating kaligtaan yan. Nagtatrabaho ka, ilagay mo sa isip, Lord, I want to work
I want to have business. I want to have job because I want to do your business. I want to do your will. Papagkatiwalaan ka ng Diyos. Pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos at ginamit mo yung blessing para sa kanyang kaluwalhatian, you will gain more blessings from God. At matapos ang buhay mo sa sanglibutang ito, sigurado yan, 100%. Dahil nagawa mo ang pinagawa ng Diyos sa buhay mo sa sanglibutang ito. Ngayon, merong example dito na sinabihan ng Panginoon na, well, mabuti yung iyong ginawa. Basahin natin at ito yung ating magiging pattern sa ating paglilingkod sa Diyos. Basahin natin. 1 Kings 8:18. Praise the Lord. And the Lord said unto David, my father, whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well, that it was in thine heart. Yan. So it was considered by God that it was well. So pag yan ay plano mo, plano pa lang ito ni David. Nasa puso pa lang ito ni David. And the Lord said unto David, that my father, si Solomon na nagsasalita nito, whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well, that it was in thine heart. Meron na siyang si David, meron siyang burden na gusto niyang gagawa ng mag-build ng house of God. Ngayon sa buhay natin, i-interpret natin ito hindi lang sa material. Unahin natin yung spiritual. How do we build the house of God or the temple of God? Basahin natin. 1 Corinthians 3:16. Praise the Lord. Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Unang-una, ang ipabibuild ng Diyos sa atin ang templo, ang tao. Ang tao, ang kaluluwa, ang personalidad ng mga tao sa mundong ito. Yan yung unang-unang ipapatayo ng Diyos sa buhay natin. Sinabi diyan, know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Di ba ang plano ni David na maggawa ng house of God? Bakit house of God? Siya ang titira eh. Pag sinabi mo, house ko yan, sino ang tagtira? Ikaw. Kaya sa'yo yan eh. Pag sinabing house of God, God that will dwell of that house because that is the house of God. Sa spiritual ngayon, tayo yung temple. Tayo yung house of God na nagdidwell ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Yan yung i-build natin. Praise the Lord. Now, how to build the temple of God? Basa. 1 Corinthians 3:16. 3:17, sorry. Praise the Lord. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Yan. Ibig sabihin yan, sino man ang nagdungis sa templo ng Diyos, sisirain ng Diyos. So hindi makadwell ang Diyos, sira eh. So nung pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, sira lahat ang templo ng Diyos. Hindi makanahan ng Diyos. Si Satanas ang nanahan. Ngayon, ang Ibanghilyo ng ating Panginoong Hesukristo, this is the only way to cleanse the temple. Yung sinabi ni Jesus, ye are clean through the word that I have spoken unto you. Kasi mismo si Lord Jesus Christ, nilinis niya ang templo. Jesus Christ was builder of temple of God. Paano niya gi-build ang temple of God so that the God of that house can dwell? Basa,
how he did it. Paano niya ginawa? John 2:13 hanggang 16. Praise the Lord. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. Yan. Nilinis ni Kristo yung templo. Kasi ang templo naging palengke. Merchandise. Imbis ang templo, marinig mo yung Word of God. Imbis ang templo, marinig mo yung prayer. Ang templo, marinig mo yung mga negosyante, yung mga money changers, yung mga nagbebenta ng kung ano-ano pa dyan. Kontrolin yung bata, please. So, ganun. Tinaboy lahat ng Diyos yun. So, ganun din sa buhay natin. Before it was cleansed by the Word of God, there are so much trouble in this body. Walang orderness, walang holiness, walang righteousness of God. Nandyan sa atin yung iniquities, nandyan sa ating lahat ng mga carnalities, worldliness, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, nandyan. So, ang Word of God ang naglinis sa atin. So, if you want to join building the temple of God or the house of God, let us go together and preach the Word of God para ang mga tao masanctify, malinis, at maitayo sila as house of God or temple of God dahil sisidlan sila ng Diyos. Ngayon, dyan na tayo papasok sa literal na templo. Diyan na tayo papasok sa infrastructure na building. Kasi yung building na yan, actually, ang gagamit yan, tao. Kasi diyan ipupundar ng Diyos ang kanyang gawain. Diyan niya itatalaga yung mag-feed sa kanyang flock. Diyan niya lilinisin ang kanyang flock. Diyan niya imumold ang kanyang flock. So itong infrastructure na house of God or temple of God, dito pinoproseso ang mga templo ng Diyos para maitatag, maitayo. Kaya, yung ministry na binigay ng Diyos sa atin, isali natin yan sa buhay natin. Sino man tayo dito, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating pamumuhay, nasa material side ka, kami nasa spiritual, let us join together to build temple of God. Praise the Lord! Kami sa spiritual side, kayo sa material side. Let us join together. Iba na kasi yung meron tayong device or nagplano tayo na gagawa ng mga simbahan. Kasi pag nag-device ka, nagplano ka, sasabayan niya ng Diyos. Kasi doon nakita ng Panginoong Diyos kay David sa puso niya, gusto siya magtayo ng house of God. Mismo si David, hindi niya akalain that he was able to receive bountiful blessings for the preparation of that project. Because unang-una, he devised in his heart to build the house of God. Hindi niya akalain ang Diyos nagbigay ng lahat ng mga blessings sa buhay niya. Until dumating ang panahon, those things are already prepared. Hinanda na yung lahat ng mga financial para ipinance sa temple of God. Natupad po yan. Kaya ganoon din po sa buhay natin. Kinakailangan hindi mawala itong mga bunga na niligtas ng Diyos. Kailangan ma-preserve yan, kailangan ma-sustain yan. Yung sinabi niya sa atin, basahin natin yan, John 15:16. Lord, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain,
that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Yan. So, ibig sabihin yan, binigyan tayo ng Diyos ng project. Anong project ng Diyos sa atin na let's go, or you go. I ordain you, I empowered you, and go. Anong klaseng pag-go? That you should bring forth fruit, na mag-multiply tayo, magbunga tayo, na marami ang makakilala sa Panginoon, marami ang malilinis na mga individuals, maraming magbagong buhay, maraming maligtas. Yang mga bunga na yan, kailangan mapanatili. Tapos merong doon, annotation. Ano yung annotation? Ask anything in my name, I will give it to you. Siya yung financer Siya yung owner Tayo yung kontraktor. Pinili niya tayo, kayo kontratahin niyo itong trabaho, ipatatrabaho ko dito sa lupa. Kailangan maari lang walang maimpyerno na mga kaluluwa. Pag anong kailangan ninyo, tumawag kayo sa akin, ibibigay ko lahat. Ay ikaw ang may-ari. Kumuha ka ng kontraktor, magpagawa ka ng project. Saan lalapit yung kontraktor? Sa iyo. Bigyan mo kami ng financing. Bigyan mo kami ng mobilization. Bigyan mo kami ng pambili ng materials. Bigyan mo kami ng pambili ng pang-labor sa mga laborers. Kaya yun ang annotation. Bigyan ko kayo ng project na kailangan maraming maligtas. Kailangan manatili yan sila hanggang sa kanilang kamatayan o hanggang pagbalik ko. Humingi kayo sa akin. So, ngayon, naintindihan na natin anong klaseng ministry na binigay ni Jesus Christ sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang humingi sa Kanya. Praise the Lord! Ito si David, humingi ito sa Diyos. Kaya nga, sabi ni David, who am I? And who are my people who did offer this sort of blessing? Sabi pa ni David, lahat ito galing sa iyo. O ibig sabihin yan, itong mga taong ito, although nag-devise sila, nagagawa sila ng templo, they prayed to God. At binigay ng Diyos. At namangha sila. Di nila akalain na ganun karami ang binigay ng Diyos. Praise the Lord. Kaya ganun din po sa buhay natin. It doesn't matter how much it will cost. It doesn't matter how many churches will be built. It doesn't matter how far is that location. It doesn't matter what country is that na mapuput up ng mga churches. It doesn't matter. Let us go to the financer. Let us go to the owner of this project. Our God, our Lord Jesus Christ. Ask anything, sabi niya, ibibigay ko sa inyo. So it is a matter of asking God. Maghingi tayo sa Panginoon konforme sa ating hinaharap na mga pangangailangan. Praise the Lord! Kaya maniwala lang ang lahat. Sumabay lang kayo sa leading ng ating Panginoong Diyos. Kasi itong lahat, wala tayong magagawa sa sarili lang nating plano. Itong lahat, detalyado ito. Bakit nangyari iyon? Yung pala, ito palang ginawa ni David. Malaking implikasyon o malaking aplikasyon sa ating buhay ngayon sa present time. We are not just building infrastructure, material building, but first, we are building a spiritual temple of God. And we need also infrastructure building for the souls na ma-maintain natin sila, ma-feed sila, ma-maintain sila hanggang pagbalik ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Ganun po. Kaya, humingi tayo. Pag binigyan tayo ni Lord Jesus Christ, kasi meron na tayong plano para saan niyang hiningi natin sa Kanya. Basahin natin anong mangyari. 2 Corinthians 8:12. Praise the Lord. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. You see?
God never required something from nothing. If you have the willing mind that is accepted, not according sa kawalan mo, but according sa iyong pagkameron. Praise the Lord. Kaya, huwag tayong mabahala. God will provide. Doon tayo lumapit sa owner ng kumpanyang ito, ministry na ito. Lapit tayo kay Lord Jesus Christ. Walang mahirap sa Kanya. Itong big church na kailangan natin, i-pray natin yan. Mag-provide si Lord Jesus. Yung matagal ng problema sa Taguig, mabigat din yan. Kasi very costly yung property doon. Mag-provide din si Lord Jesus. God will make a way. So lahat ng mga ma-open na mga kongregasyon na kailangan matayuan talaga ng simbahan, maliit man o malaki, God will provide. Hingiin natin yan kay Lord Jesus Christ. Ngayon, damang-dama na natin na in need na talaga natin yung big church na yan. Kasi we are looking forward for the members to come over together with the pastors. Lalo na every June 15, kailangan natin yan. So, let us ask the Lord for that. Hingiin natin yan sa Panginoong Diyos. Bahala na ang Panginoong Diyos. Paano niya ito ibibigay sa atin? At least we know His will. At least we know what is the ministry na binigay niya sa atin, building the temple of God, spiritual temple and the infrastructure building for the people of God. Praise the Lord. Di tayo pababayaan ni Lord Jesus kung pinapalaki ni Lord Jesus Christ yung ating ministry. I don't believe na mapahamak tayo. Hindi natin ma-handle ito, hindi natin ito maasikaso. Merong sinabi si Lord Jesus, humingi kayo sa akin kahit ano, ibibigay ko sa inyo. Alam nga manghihingi tayo, not in accordance sa ating pangangailangan. Siyempre, hihingi tayo in accordance sa ating pangangailangan. Hihingi tayo in accordance sa ating nakikita na challenge. Diyan tayo hihingi. Kaya wag nating kalimutan yan. Willing mind, not according that you don't have, but according what you have. Kailan ka magkakaroon ng pagkameron? If you ask the Lord. Praise the Lord. Mag-ask tayo sa ating Panginoong Diyos. Hingiin natin yan kay Lord Jesus Christ. With God, nothing is impossible. Tingnan mo. Dahil merong puso si David na gagawa talaga ng templo. Ano ang resulta? Basa, 1 Chronicles 29, verse 14. Praise the Lord. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Yes. Sabi niya, sino ako at ang aking mga tao na kayang mag-offer willingly sa pamamagitan ng mga ito. Dahil ang lahat ng mga bagay mula sa iyo at sa inyo sarili kami makakapagbigay sa iyo. See? We don't have nothing by our own, but we can only have by Him. Kaya, by Him, let's ask Him to provide. I-provide niya ang ating mga necessities. Praise the Lord. By the grace of God, by the power of God. Kaya itong Happy Sharing Project ay malaking malaking impact ito. Dahil ang pattern ng ginawa natin, yung nasa Bible sa panahon ng isang hari na nagpagawa ng chest para doon ihulog, para gamitin, ipinance sa dilapidated na house of God na hindi na nare-repair matagal ng panahon. Kaya tayong lahat magsunod lang. Praise the Lord. Yung pangako ng Diyos sa atin, yung challenge niya sa atin, how God will shower His blessing upon us, yung tithings na yan.
Gawin lang natin yan. Kahapon, kaninang umaga ba yun? Isa na mensahe. What shall I render unto the Lord for all the benefits towards me? I will take the cup of salvation. I will call upon the name of the Lord, and I will pay my vows before Him and before many people. So, kung ano man yung mga panata natin sa Panginoon, gawin natin ng buong puso. Praise the Lord. Kinukonsider yan ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain tayo, magkakaroon tayo, kasi challenge yan na binigay ng Diyos sa atin. Kasama na rin yan sa sinabi na pag mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, papagkatiwalaan kita sa mas malaking bagay. So, ibig sabihin yan, we are bound to increase. We are bound to greatness. Praise the Lord. Siyempre, tumatagal ang ministry na pinagkaloob ng Diyos sa atin. We are increasing, not decreasing. So, lumalaki yung challenge sa buhay natin. So, habang lumalaki ang challenge sa buhay natin, let us go to the Word of God. This is our wisdom. This is the knowledge that we need. This is the guidance na kinakailangan natin para we know what to do. Alam natin anong gagawin natin in times like this. So, si David na nag-devise sa kanyang puso to build an house of God, it was granted by the Lord. Basa pa, 1 Chronicles 28, verse 2. Praise the Lord. Then David the king stood up upon his feet and said, Hear me, my brethren and my people. As for me, I had in mine heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the Lord, and for the footstool of our God, and had made ready for the building. Yan. So, ang temple of God or ang house of God, it is not just being built empty. There is something inside. Unang-una, the ark of the covenant. Then the vessels of gold that are being used para sa temple. So spiritually, bawat kongregasyon na matayuan ng simbahan, nandyan yung ark of the covenant of God. Nandyan yung promise ng Diyos. Nakapackage yan sa ating simbahan. Yung 2 Chronicles chapter 7, verse 14 hanggang 16. Package yan ng Diyos. Yan yung covenant ng Diyos. Yan na yung ark of the covenant ng Diyos na ginawa niya sa Israel. Praise the Lord. So, mapalad yung bawat lugar malagyan ng church kasi ang loob niyan hindi basta-basta. It is not just a matter of material infrastructure building, but inside of that, the ark of the covenant of God. Nandyan yung promise ng Diyos. Nandyan yung pagliligtas ng Diyos. Nandyan yung pagdinig ng Diyos sa mga dalangin, sa mga tao. Kasi ang sanglibutang ito, this is battlefield between life and death. If you cannot beat the enemy, you will suffer eternal loss of your spiritual. Sa spiritual mo, you will suffer eternal loss. Kawawa ka. So, kailangan natin yung covenant ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Hawakan natin yan ng mahigpit. Bawat simbahan, bawat churches, nandyan yung covenant ng Diyos. Kaya, importante itong ministry na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. And let us pray. This is not only for our brethren, but this is for everybody. This is for all people of the world. This is for all people of the Republic of the Philippines at sa buong sanglibutang ito. Lawakan natin ang ating pananaw, lawakan natin ang ating pag-iisip. Let us put the mind of Christ. Ilagay natin yung mind of Christ sa isip natin. Praise the Lord. Huwag tayo mag-devise in our own way. Mag-devise tayo in His own way, by His guidance. So anong nangyari? Sabi ni David, the king stood up upon his feet and said, Hear me, my brethren, and my people. As for me, I had in mine heart to build an house of rest
for the ark of the covenant of the Lord and for the footstool of our God, and had made ready for the building. Praise the Lord. Kaya, yun pala importante pala ang mga kaluluwa na ma-build up. Importante pala mga infrastructure, buildings ma-put up kasi nakapackage na dyan. Basahin pa natin 1 Chronicles 22 verse 19. Praise the Lord. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Arise therefore and build ye the sanctuary of the Lord God, to bring the ark of the covenant of the Lord and the holy vessels of God into the house that is to be built to the name of the Lord. See? Napaka-importante. Let us arise. Let us build the sanctuary of the Lord God, to bring the ark of the covenant of the Lord and the holy vessels of God into the house that is to be built to the name of the Lord. Kaya there are more churches to be built. Marami pang mga simbahan na itatayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagtibayin natin, paghusayin natin lahat. Isali na natin sa plano natin, isali na natin sa prayer natin, isali na natin sa objective natin, how to help, how to donate, how to give, para itong talent na binibigyan ng Diyos sa atin, ginamit natin para sa pagparami ng mga save, ng mga kaluluwa. Tingnan natin, masaya ang Diyos, maligaya ang Diyos. Actually, sa totoo lang, kung hindi tayo bibigyan ng Diyos, kahit ano pang pagsikap natin, wala. Last verse, basahin natin. John 3:27. Praise the Lord. John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Yes. Kung hindi yan pahintulot ibigay doon sa kataas-taasan, we cannot receive anything. So yung parable of the talents, it was their Lord who gave talents and caused them to increase in accordance to their faithfulness. Dahil nasumpungan silang faithful sa maliit, sabi ng Lord nila, I will make you ruler of many things. Kaya, ganun po, ka-importante. So, lahat tayo, mag-devise na tayo sa isip, sa puso natin, how to give, how to help. Alala niyo yung revelation ni Lord Jesus Christ. Time will come, yung ating fundings, this will reach millions or so on and so forth. Depende yan sa time na itinalaga ng Diyos. He will make all things beautiful in His time. Darating din tayo dyan. Ano natin yan sa sukat ng ating pangangailangan. Nung nag-discuss pa si Brad Bernard sa ating cathedral, nagkukos pa lang yun ng 7 million worth sa building natin. So, let's pray. Maliit lang yan sa Panginoon. Magkaisa tayo, mag-devise tayo ng magandang bagay sa puso natin. Pagpalain tayo ng Diyos. Gamitin tayo ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Kaya yung audit natin na collection, patuloy natin kino-collect. Sabi ko sa ating treasurer, ipunin lang muna yan. Kasi gagawa natin ng plano yung simbahan na itatayo. Yun namang bibilhin ng atip, madali lang yun. Kasi given na yun atip ang kailangan, yun ang hinihingi ng Dumanggas. Magkokos na lang yun ng 21,600, maliit lang. Pwede nating i-release kaagad yan. Ang Sugod Congregation as we gather fundings for that. Katulad sa ginawa natin sa Pangawan, na lahat ng mga bibilhin ng mga materials to be put up, i-ano na lahat yun. I-canvas nila doon. Bigay nila sa atin ang quotation, kung magkano total, i-collect natin lahat yung mga collections.
Kung magkanong kulang, dagdagan na lang natin sa happy sharing kung kulang ha. Pero kung sobra-sobra, praise the Lord, dagdag natin sa happy sharing, i-reserve natin sa iba. Then, mag-put up tayo ng simbahan na magamit na nila sa sugod congregation. Praise the Lord! So, ito namang ating big church. I-pray natin ito kay Lord Jesus. God will give us wisdom how to manage this. Katulad dito, naghingi tayo kay Lord Jesus ng lupa na mas malaki sa Santo Niño na dati nating na-acquire by the grace of God. Di ba si Lord Jesus ang gumawa lahat ng talent, skill, wisdom, mga manage natin, mabayaran natin ito, full talaga. Nangyari. Kaya, God knows what will happen ahead. So, tayo, i-understand lang natin ano yung ministry binigay ng Diyos sa atin. Then, bahala na ang Panginoong Diyos. Malaki ang nagawa po sa aming pagbisita buong Pilipinas. Kasi yung mga immediate necessities na provide ni Lord Jesus, ang saya-saya nila. Nung na-request ko sa mga officers natin, di ko na nalaman, nagpadala sila. Nalaman ko na lang, nag-reply na yung mga concern na nangangailangan. Nagpalabas na sila ng mga resibo sa mga nabili. Pinicturan na nila yung mga items na na-request nila. Sabi ko, praise the Lord, salamat po sa mga maliliit na mga pangangailangan na pasaya natin ang Panginoon dyan dahil that is regarding sa kanyang gawain. So, let's pray tonight. I-pray natin sa gabing ito para the same marinig natin, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Dahil pinagkatiwalaan sila, ginamit nila para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam nyo ba anong reason ng tao? Sabi niya, nilibing ko ang binigay mo sa akin na 1 talent kasi alam ko isang tao ka na nagko-collect ng increase sa hindi mo pinaghirapan. Yung palang tao na yon, walang utang na loob, walang pag-ibig sa kanyang Panginoon. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanya. Alam mo pala, ganun ako, sabi ng Panginoon. Therefore, kunin sa iyo. Dahil hindi ka napagkatiwalaan, ibibigay doon sa napagkatiwalaan. Kinuha tuloy sa kanya. Nawala tuloy. Kaya sa buhay natin, isama na natin sa isip, sa puso natin, how to help, how to give, how to share, how to build churches, how to support the work of the ministries. Actually, we have so much in the work of the ministry. Actually, ang ina-address lang natin ngayon yung mga emergency. Pero actually, marami pa tayong pangangailangan. Actually, ang ina-address lang natin yung mga maliliit na kayang ma-produce. Pero marami pang malalaking bagay na kailangan din natin. So, therefore, lawakan natin ang ating faith, lawakan natin ang ating mind, lawakan natin ang ating pananaw sa kabuuan na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi yung pinanser natin nandyan na. Kulang na lang natin siya hingian. Actually, nandyan na lahat. Praise the Lord! Hingiin na lang natin yan sa ating Panginoong Diyos. Magpakabata lang tayo. Hindi tayo pababayaan ni Lord Jesus Christ. So, ngayon kay prayer meeting, pray natin. Actually, ang dipulog, suppose meron ng petsa, January 28. Kaso, naging uncertain dahil itong bagong restriction ginawa sa Luzon. Nag-number 3 na naman sila. Ibig sabihin, number 3, coding yan sa level ng critical condition sa COVID-19. So, parang nabalik na naman yung restriction sa pagbiyahe, nabalik na naman yung restriction sa mga grupo-grupo, mga kung ano-ano pa. So, tinawagan ko kayo na si Sister Richie. Sabi niya sa akin, Pastor,
wala pa akong certainty or sure na yang petsa makarating kami. Kasi sa balita dito, nagkaroon ng pagbabago. Kaya i-pray natin. Yung aking schedule sa Malaysia tsaka sa Singapore, i-pray din natin. Everything are in the hand of God. Si Lord Jesus na nakakaalam. If it is His will, then ma-open ang biyahe. So, lahat ito i-commit natin kay Lord Jesus. Siya na ang bahala sa lahat sa atin. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.